Hey everyone, today we will discuss about the Rice Tariffication Law. The Rice Tariffication Law, officially known as the Republic Act number 11203, and this was enacted in the Philippines in February 14, 2019. So this law replaced quantitative restrictions on rice imports with a tariff system. So they are imposing a tariff of 35% on ASEAN countries and 40% on non-ASEAN countries. Who is the principal author of RA 11203? Finance Secretary Carlos Dominguez has cited Senator Cynthia Villar's authorship and sponsorship of the Republic Act 11203, also called the Rice Tariffication Law, saying it was among the Duterte's government's accomplishments over the past 6 years in advancing the country's economic development. According to Senator Cynthia Villar, liberalizing rice imports will reduce the retail price of rice by 4 pesos to 7 pesos per kilo and reduce inflation rate by 0.4 percentage point. The senator also said that farmers are being misled by some groups who are against tariffication to protect their vested interests. She also cited that the rice tariffication bill aims to tax imported rice to protect small farmers. Everything that will be collected will be given to the farmers in the Philippines. Last August 28, 2019, she said that the taxes gained from the imported rice will be given to the small rice farmers to help them become competitive through mechanization, through inbred seed production, through cheap credit, through training that will be done in TESDA and the Agricultural Training Institute. The good news is, last August 13, 2024, Senator Cynthia Villar called for the passage of the bill that will extend and amend the Rice Tariffication Law or Republic Act number 11203. Sa isang nakapanayam naming rice retailer tungkol sa Rice Tariffication Law, ito ang kanyang naging sagot. Wala raw masyadong impact ang RTL sa kanila dahil gobyerno rin naman ang may kontrol ng presyo ng bigas. At halos sumuko na raw sila dahil wala nang masyadong bumibili na consumer. Pagkatapos ay gusto pa ng presidenteng gawing 20 pesos ang presyo ng bigas. Lugi ang mga retailer na kagaya nila at mas lalong lugi ang mga lokal na magsasaka. Bagamat layunin ng Rice Tariffication Law na pababain ang presyo ng bigas, patuloy na kinakaharap ng mga magsasaka ang mga hamon tulad ng pagbaba ng presyo ng palay at matinding kompetisyon mula sa importasyon. Ang mga programa tulad ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund ay nagbigay ng tulong, ngunit marami pa ring pagsubok sa implementasyon nito. Mahalaga ang pagtutok sa mga pananaw ng mga magsasaka upang mas mapabuti ang mga patakaran at tiyakin ang balanse sa pagitan ng mga interes ng mga mamimili at ng lokal na magsasaka. Ang mga pangunahing tungkulin ng AMAD sa implementasyon ng mga probisyon ng RTL dito sa ating LGU ay number 1, ang nakauna, yung market linkage sa ating mga magsasaka. So anong ibig sabihin nito? Ang market linkage, ito yung dinadirect natin ang mga magsasaka patungo sa mga buyers. So dito naiiwasan na ang ating mga middleman. Ito yung mga nagpapababa ng kita ng ating mga farmers. So, imbis na 16 pesos ang kuha or 18 pesos ang kuha sa palay, mababawasan pa ito magiging 14 or 15 pesos na lang. So, pangalawa, itong facilitating local procurement. So, itong procurement na to, sinisigurado na merong ahensya ng gobyerno na bibili ng mga ani ng ating magsasaka. For example, ito yung NFA. So, itong NFA, mas mataas ang kuha nila sa mga farmers natin, pero meron ito silang mga requirements para makapagbenta sa kanila. So, ang pangatlo natin ay pagtulong ng project proposals para sa ating mga farmers. So, meron kasi mga programa ang AMAD, National AMAD or Regional AMAD, na mga elf truck, for example, mga harvesters. So, tinutulungan namin ng mga farmers na gumawa ng proposals para makuha or maka-avail sila ng mga equipments galing sa AMAD. So, pwede itong magpalago or pwede itong makatulong sa kanilang negosyo na mapalago at mapalaki ang kanilang kita. Na market linkages. Ito yung mga direktang buyers o
mga direktang buyers na may ugnay natin sa mga magsasaka. So, ito yung mga mamimili na mas mataas ang kuha sa kanilang ani. So, tulad ng mga traders and processors. So, pero meron din tayong mga programa ng gobyerno under sa AMAD. Ito yung mga kadiwa projects. So, for example nito, ito yung maalala niyo itong sa NIA, meron silang kadiwa. For example, meron tong ating unlad rice. Ito yung LKM, so Liton Kibalis Magatos na IA. So meron silang unlad rice na ibibenta doon sa ating kadiwa. Ito yung mas mura sila ng siguro mga 5 pesos, 6 pesos sa market price sa palengke. Ito yung bigas na to. Okay. Pangalawa, price monitoring. So ito, sinisigurado na tamang presyo ang matatanggap ng magsasaka para sa kanilang aning palay. So kami dito sa agriculture sa LGU, pa-price monitoring kami once a week para itong namin mga price sa palengke. Para kino-consolidate namin average price, kung ano yung prevailing price, binibigay or ini-inform namin yung mga farmers kung magkano ba ngayon ang kuha ng palay, fresh or dry. So yun nga, sabi ko, pero ini-encourage namin na magbenta sa NFA. Kasi bakit? Mas mataas ang kuha. Mas mataas ang kuha ng NFA basta pasok sila sa standard or mga requirements ng NFA. So ang madalas na issue na kinakaharap namin dito sa opisina, ito yung mga mali or hindi maayos na listahan na binibigay sa amin. Meron tayong mali ang pangalan, mali ang birthday. So, para sa taas nasa taas natin, hindi masyado problema ito. Pero sa amin, na nandito sa lugar, multi problema to. Kasi alam mo bakit? Itong farmer na to is may makukuha na ayun na. Hindi niya ito makukuha, lalo na sa mga bangko. So, bakit? Kasi itong bangko kasi is information or data oriented to sila. Kahit isang letra lang ng pangalan mo or isang numero ng birthday mo, mali, hindi talaga nila entertain. Pero yun nga, kadalasan hindi updated yung listahan na binibigay sa amin. So ito pa, isang issue, mas tricky ito na issue. Ito yung mga farmer na ang sabi nila pinipili namin yung beneficiaries. So kami na tumatanggap lang din ng listahan, yun nga, sabi ko, hindi namin alam kung sino yung ilalagay. Hindi namin alam kung paano nila pinipili o randomize ba yan. Paano nila pinipili. Yun nga, nagtataka din kami. Kahit patay, nandun pa din. Or yung mga in-update namin mga pangalan, yung mga maling pangalan, maling birthday, hindi pa rin na-update. So, yan yung pinaka-issue namin. Then, isa pang issue, meron tayong binibigay na mga suporta para sa ating mga farmers. Example, binti. So, medyo delay ang delivery sa amin. For example, ngayong cropping natin, talagang delayed ang pagbigay ng binhi. So, nakapagtanim na ang ating mga farmers bago pa dumating ang binhi. So, for example, ngayong cropping, meron sana tayong distribution ng binhi. Kaso, itong ating mga rice growers hindi pa makapag-deliver sa field rice ng mga binhi. So, ibig sabihin yan, ang distribution natin is madidelay ng hindi natin alam kung kailan. Tapos, yun nga po, yung nakapagtanim na ibang farmers natin. So, meron kasi itong binhi na meron din siyang shelf life, tinatawag. Pag nakapagtanim na kasi itong mga farmers natin, ito nakukuha nilang mga binhi, i-stock lang nila. So, minsan yung ibang farmers, hindi nila alam paano i-stock ng maayos. Minsan nilalagay lang nila sa semento, na minsan nag-accumulate ng moisture itong binhi. So bumababa ang parang percentage ng pagtubo. So ngayon, pagka next cropping, itatanim nila ito. Magrereklamo na yun sila sa amin. Bakit ganito siya, hindi tumubo yung binhi niyo? So syempre, tanungin namin kung kailan nila nakuha yung binhi. Sa storage kasi nila. Minsan yung farmer, hindi nila inalagaan ito ating binhi na binibigay. Ilagay lang nila sa tabi, nandun pa sa simento. So syempre, itong binhi, mag-accumulate ng moisture. So pag nag-accumulate ito ng moisture, syempre bababa ang germination niya, percentage. So babalik naman sa amin yung
reklamo na, sir, hindi magtubo. DA kayo, sir, hindi agtubo. Kung sa Ilocano pa, hindi daw magtubo, yung binhi. So, yun, isa din na, issue. May benepisyo mang dulot ang RCEP tulad ng pagsuporta sa mekanisasyon at ang pagsasanay, marami pang hamon sa implementasyon nito. Ang pagkaantala sa pondo, kahirapan sa pag-access sa mga makinarya at ang kakulangan sa sapat na pagsasanay ay ilan lang sa mga isyong kailangan tugunan. Upang maging epektibo, kailangan na mas mabilis na aksyon at mas accessible na serbisyo para sa ating mga magsasaka. Sa kabuuan, ang Rice Tariffication Law ay nagdulot ng mga pagbabago sa sektor ng bigas, partikular sa presyo ng bigas at sa mga kompetisyon ng mga imported at local na produkto. Habang may mga positibong epekto para sa mga consumer tulad ng mas mababang presyo, may mga pagsubok din na kinakaharap ang ating mga magsasaka. Ang hakbang tulad ng RCEF at mga lokal na inisyatiba ay mahalaga upang mapanatili ang balansing benepisyo para sa lahat ng sektor. Sa patuloy na pagtutulungan ng gobyerno, lokal na tanggapan at komunidad, umaasa tayo na magiging mas matatag at makatarungan ng ating agrikultura at ekonomiya.